isa sa pinakasikat na birador ng Nueva Ecija noong dekada 80 dahil sa vigilante at brutal nitong pamamaraan sa pagtoda sa mga kriminal. Kaya sumikat ang kanyang pangalan at kalaunan ay kinakakatakutan na siya ng mga kriminal sa kanilang lugar. Isa siya sa mga naging instrumento para tumahimik ang magulong lugar noon sa Nueva Ecija, lalo na noong dekada 80 dahil sa panahong yun ay laganap ang kriminalidad sa lugar, kagaya na lamang ng mga unsolved cases ng mga kriminalidad, lalo na ang malawakang pagnanakaw ng mga kalabaw sa mga maliliit na magsasaka. Dito na isa-isang niligpit ng mga vigilante ng Nueva Ecija ang mga pasaway sa batas. Sinong mag-aakalang ang isang nobelista, direktor, producer, comics writer at police patrolman ay may tinatago pa lang isang madilim na lihim bilang isang kilabot na berador ng Nueva Ecija. Siya si Henry S. Cruz o mas kilala sa alias Pogi. Ipinanganak noong April 30. Walang malinaw na detalye ng taon ng kanyang kapanganakan. Galing umano sa pamilyang may kaya sa buhay ang angka ni Henry na tubong Pampanga, kung saan naging vice mayor ang kanyang ama sa isa sa mga bayan nito. Pero lumipat sila sa San Mariano, Santa Rosa, Nueva Ecija kasama ang tatlo niyang mga kapatid na sina Gani, Chito at Hinaro. Dahil malapit sa Diyos ang mga magulang ni Henry at deboto ito ni Senyor Santo Niño, ang patron ng milagrosong simbahan ng San Mariano, kaya pinasok sila Henry bilang sakristan at nagsilbi ito ng ilang taon bilang alalay ng pare. Kaya naging malapit sa puso ni Henry ang pare at kalaunan ay itinuring na niya itong bilang pangalawa niyang magulang. Pero sa kabila ng busilak na kalooban ng pare ay hindi pa rin ito nakaligtas sa bagsik ng mga kriminal. Tinuluyan pa rin itong tudasin ng pare kahit na sa kabila ng pagmamakaawa nito sa harap pa mismo ng batang si Henry. Matapos nakawan ng simbahan ay agad naman itong umalis sa lugar at iniwang nakabulagta ang pare. Kaya sa murang edad ay nagkaroon na si Henry ng galit sa mga kriminal, rason para magkasakit siya ng post-traumatic disorder. Kaya dumaan ito sa ilang counseling upang manumbalik ang sigla nito at di nagtagal ay nakarecover naman ito. Unti-unting bumalik ang mga katangian nito sa normal hanggang sa napansin ng mga magulang ni Henry ang kanyang talento sa pagsusulat ng mga nobela. Dahil sa panahong yun ay wala pang internet at bihira lang ang mayroong telebisyon, kaya kadalasang libangan ng mga tao noon ay ang mga comic books at mga nobela na nailathala sa mga pahayagan na mabibili mo lang noon sa halagang 10 sentimo. Dahil sa angking talento ni Henry sa pagsusulat ay unti-unti siyang nagkapangalan bilang magaling na nobelista. Di nagtagal ay naitampok na sa mga pelikula, radyo at pahayagan ng ilan sa kanyang mga obra, kagaya ng Vigilante, Bigo Pa Rin Ako, Si Hepe, Silang Mga Hudas at Sintibay ng Puno